As you may know, it's been a month since I resigned from work and I've been staying here since then. So, bukod sa hindi po ko nagsusuklay isang buwan na ginagawa ko lang po dito sa bahay ay maglinis, mag-redecorate, and ayusin lahat ng halaman ng mami ko. Kasi usually, lagi lang ako mag-isa dito sa baba. Yung pamangkin ko kasi, in-invade niya yung kwarto ko kasi yun yung learning space niya pag nagka-class siya sa araw, and then yung parents ko usually nakakulong lang sa kwarto. So, wala talagang kausap, mga halaman lang. So, for the day, ang task ko ay as much as possible, magkaroon ng indoor garden vibe. Nag-research ako about indoor gardens kaso wala akong masyadong nakuhang pwedeng gawing peg. Kasi na-realize ko, iba-iba kasi yung layout ng bahay, tapos iba-iba rin yung plans na meron kami at saka yung nasa, online. So, mahirap. So, ang gagawin lang natin ay magpasok ng halaman and i-check kung malantaman siya or hindi. Ang kinaganda dito sa house namin is perfect siya for indoor garden kasi marami siyang malalaking bintana. So, most of the time, yung araw pumapasok talaga. Yung liwanag. Ano pong hanap nyo? Liwanag. Wow! Liwanag. Ng araw ay pumapasok talaga dito sa bahay. So, may mga times na ang init talaga dito paghapon. So, perfect din yung indoor garden para matakpan yung sinag ng araw dyan sa part na yun. So, medyo nag-start na ako. Ayan. Kumuha lang ako ng halaman dun sa garden ng mami ko. Without even researching. At hindi ko talaga alam kung ano ang mga tawag sa bawat halaman na yan. Ayan. So, we try putting up plants here inside pero wala talaga namamatay kasi konti lang yung light na pumapasok dito sa may bintana. So, kahit dito sa may piano, nilagay namin before ng plants pero namamatay lang din. So, plano ko dito, lagyan na lang sila ng dried flowers. Yun, nakita ko sa vlog ni Sharon Coneta. Pero, hindi lahat ng parte ng bahay namin, ng part ng bahay na to is nasisinaga ng araw. Tulad nun, yung aloe vera, ayan. Yung aloe vera, tsaka kung ano man yung tawag sa plant na yan, wala na talagang umaabot na sinag ng araw dyan. Pero, they survive. So, for some na walang masyadong liwanag na pumasok sa bahay nila, I think perfect yung halaman na yan at saka yung aloe vera. Tsaka ito, kung ano man tawag dito. Ayan. Wala na rin tumatamang araw dyan, pero nabubuhay pa rin sila. So, itanong ko lang sa mom ko kung ano yung tawag sa mga halaman na yan. So, as mentioned, nakapag-start na ako weeks ago. So, ginagawa ko lang talaga is magpasok na kahit anong halaman na feeling ko okay sa loob ng bahay. And then, ino-observe kung malalanta siya or hindi. Kung malalanta siya, ilalabas ko ulit. So, ayan. So, sabi ko sa mom ko, dapat yung mga paso, pareho lang yung color. So, for this table, ayan, white lang na paso yung kinuha ko. So, mas maganda kung iba-iba yung magiging paso para may mga layers din na achieve. So, sa likod, ang ilalagay ko sana talaga ay yung mga malalagong halaman, katulad ng palmera. You can never go wrong with a palmera. And this plant, yan. Galing yan sa lola ko. Hindi ko alam kung ano tawag dyan. Pero nakakatuwa kasi talaga itabag mo lang siya sa araw, tapos lilagay mo lang siya everyday. Ang laguna niya. And ang dami na namin ganyan. Dito. Medyo mahamog, kaya walang masyadong liwanag ng araw pumapasok, tsaka medyo madilim sa labas. Pero kasi, kahit itong mga halaman dito sa may shelf. Ayan.
merong liwanag na pumapasok. And kahit dito, sa medyo malayong part na. Dito sa center table. Yan. Pag hapon, may liwanag na, may rays ng araw na tumatapat sa kanila. So, ngayon, lalabas tayo para kumuha ng halaman sa garden ng mami ko. Since nung pandemic, yung mami ko nag-start mag-collect ng plants. And each corner na pwede niyan lagyan ng halaman ay nilalagyan niya. So, itong part na to ay medyo shady. So, I assume na hindi masyadong kailangan ng araw ng mga halaman dito. Kaya dito tayo kukuha. Ayan, parang bet ko to ipasok. Kung ano man siya. So, dito naman tayo sa isang garden ng mami ko na may net. So, dun sa mga nakakita ng mga post ko, yan po yung famous acacia tree sa likod ng bahay namin na mas matanda pa sa akin. Ayan, maganda yan pag sunset. Anyway, kaya nilagay ng mami ko ng net kasi daw, yung mga halaman na nandito sa may net, hindi pwedeng maarawan masyado. So, I assume, pwede sila sa loob ng bahay. Ayun. Sabi ng mami ko, ito daw mga may red na dahon. Aglomeda daw tawag dyan. So, ni-research ko, oo nga, yung red daw yung dahon, aglomeda ang tawag. So, pwede daw yan sa loob. Naman. So, mostly ng mga halaman dito needs sunlight. So, pag tanghali, dito lang nakatutok yung sunlight. So, pero sabi ng mami ko, ito daw, tatlong plant na to. This one, yucca. And yucca, pwede daw ipasok sa house. And then, ito, kung ano man tawag dyan. So, ipapasok din natin sila. Naghanap din ako ng palmera. Kaso, semento yung kanyang pot. So, hahanap pa tayo sa kung saan may palmera. Alam nyo yun, Tagalog ng window sill. And yeah, basta ang aim is matakpan yung malaking bintana para yung araw hindi masyadong mainit. So, pinagpawisan po ako. So, yung ibang plants, marami pa akong gustong kunin. Kaso yung iba may bulate. So, ito lang po muna yung aking nakuha. Yan. So, ano muna natin gagawin ay punasan muna yung mga paso kasi medyo matinis na. So, ang aim is pumili ng mga plants na iba-iba yung texture, iba-iba yung color, iba-iba yung buka ng mga dahon. So far, ayan po ang ating finished product. You are unsure of what I did. So, I used some chopping boards. Bakit? Kasi nakita ko lang sila sa bodega. So, nilagay ko lang siya. Pati sizzling plates. And mga platito para maging basin dahil walang mapaglagyan. Also, yung mga shells na nakita ko na nakatago, mga souvenir from trips. Ayan.
nilagay ko rin siya. Dahil wala kami mapaglagyan. Pero, yung chopping boards, kaya nakalagay para magkaroon lang siya ng layer. Magkaroon siya ng iba-ibang height. So, I suggest na kahit iba-iba yung design ng pots, basta pare-pareho lang yung color nila. It would look good. Oh! Pakita ko to. This one. Ayan, I bought this in Mayon during my first trip there in 2009 with my college friends. Ayan. So, perfect siya dyan. So far, this is our finished product. So, gusto ko pa lagyan ng maraming plastic sa pasimbar. Kaso, Almera sana ilalagay ko. Kaso, medyo pangit pa yung mga pots. So, magre-repotting pa ako. Tapos lalagay ko. Pero, hindi pa yan final kasi we have to observe kung alin ba din sa mga pinasok ko yung malalanta. So, ilalabas ulit natin, tapos papalitan ulit natin. So, pakita ko na lang yung final product pag okay na. So, mga warning observe namin yan. And then, so far, alam nyo ba kung ano yan? Yan. Submarine. Yan, humidifier. So, nag-humidifier kami dito para yung plants. Yan, mas okay siya. And, tip lang. So, every night, yung mga madidiligan yung mga indoor plants na with rainwater. So, ito yung rainwater namin. So far, yun muna ang aking masishare. Sana ay na-enjoy nyo ang aking first vlog habang unemployed. Bye! So, here how it looks after a week. So, every afternoon, bubuksan namin na bintana para mas lalong pumasok yung sinag ng araw at yung init niya kasi tinted yung glasses. So far, ito yung mga natirang plants at saka may mga dinagdag ulit ako. Ayan. Kasi, yung iba kasi parang hindi fit sa loob ng bahay. So, also, sa ibang corners, nagdagdag na din ako. So, meron talaga mga plants na talagang kahit medyo malayo sa araw or hindi nasisinagan ng araw is malago pa rin siya. Like that one. Yan. And kung mapapansin nyo, talagang kung saan may araw, talagang nilagyan ko siya ng plants. Kasi may mga parts ng bahay na hindi na talaga carry. So far, yan ang result ng aking mini project. So, I wanted to share this one kasi nakakatawa. Tumutubo na siya. It's like the plants are talking to you saying, "Congratulations, I'm alive because you're taking good care of me." O, diba?